Yung yakbol si Da Junior, ang yakbol ni Ngiwim. Umurong. Promise. Yung yakbol siya umurong. Tingnan nyo ha. Nagkabulilyaso na kasi ngayon sa budget, dami ng pumapalag eh. Kagaya itong si dati niyang undersecretary sa Department of Finance, si Shilo Magno. Napag-usapan natin kagabi, Shilo Magno, na bira daw si Da Junior, clueless. Walang alam. So ngayon ho, biglang kambyada. Si Da Junior, umurong yung yakbols. Alam nyo ho, ako ito sabi ko nga, dapat mag-ingay na tayo dito. Gusto ko tong ginawa ni Madam Shilo Magno. Gusto ko po yung kanyang panawagan. Gusto ko po yung rant niya. Sumama po siya sa rally kanina sa Murayta. Panoorin nyo po guys, itong si Madam Shilo. Meron tayong matutunan dito. 3 minutes lang po ito. Yan lang, lagyan natin ng audio. Audio. Pasok. Yun, ako ay nagagalit. Ako ay napapamura. Pero iiwanan ko na kay Eli yung pagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayo mga manggagawa, tayo mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pangpamudmod ng mga politiko. Lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics, nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kung patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, tinawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayo lahat lumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, dinagdagan ang sariling budget ng Senado, dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang manglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, huwag na kawin! Ang management ng PhilHealth, sigakin! Sigakin! Ang 2025 budget, sigakin! Maraming salamat. Okay, nagustuhan ko po yung talumpati niya. So, meron po akong mga nakikitang, may narinig po akong mga salita niya na talagang tatamaan dito ang Marcos admin. Ginagago na ho tayo ng gobyernong ito. Maliwanag guys ginagago na ho tayo ng gobyernong ito at ito yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng ating bansa. Sipin nyo yan. Pinaka-corrupt na national budget
sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas under Ngagba admin sa kagagawan ni Tambaluslos. At least siya, yung kanyang paninindigan, nilabas niya talaga sa kalye at sumisigaw. Sana marami pang tutulad ng mga ordinaryong Pilipino, yung gaya yung mga Duterte diehard supporters, lagi naman tayo nandyan, sama-sama na lang ho tayo. Kung pareho lang man ho ang ating ipinaglalaban na wakasan na ang katarantaduhan ng Iwi Department na ito, ay mas maganda magsama na lang. Kasi pareho naman to tayo dismayado. Narinig nyo? Ginagago na tayo eh. Ginagago na tayo ng gobyernong ito. Kung pwede pa lang, sabi, hindi magbayad ng tax gagawin eh. Kung pwede pa lang, di ba? Kung pwede pa lang yung mga empleyado na wag nang kaltasan kami ng tax at ng PhilHealth premium. Is. Parang awa mo na kasi yung nasa gobyerno mga kurakot, pwedeng mangyari. Alam nyo ho ba? Maganda rin po yung nangyayaring pagsisigaw ng maraming Pilipino sa social media. Tungkol po sa national budget na sinasabi ni Professor Achille Magno na pinakakurap sa kasaysayan ng ating bansa. Itong 2025 national budget under Marcos admin. Alam nyo ho, umurong yung yagbols ni Ngagba. Anong pitsa ngayon? December 18. So December 20 ho, dapat pipirma na siya. Pipirmahan na niya. At para magiging ganap na batas, yung mga pautot nila ni Grispo at Chis Escudero Tambaluslos at Asalde. Pero umurong yung yagbols, ewan ko kung drama-drama ho ito, or tinamaan lang talaga ng hiya ang mga ugag. Tingnan mo, pakinggan natin. Sa ibang balita, sa gitna ng mga puna sa ilang kontrobersyal na alokasyon sa panukalang 2025 budget, ipagpapalibad muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma nito para maging ganap na batas. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin para yan mas marepasok maigi ang budget. Sinabi rin niya na may ilang probisyon sa budget na kailangang i-veto ng Pangulo para umayon sa batas at kapakanan ng publiko. Naunang tinakda ang pagpirma sa General Appropriations Act sa Biyernes, wala pang inanunsyong bagong petsa kung kailan yan matutuloy. Tingnan mo ha. Tingnan natin kung gaano kagaling si Da Junior dito. Pinagpaliban niya. Siguro tinamaan kasi dami nang nag-iingay. Tinamaan ho ito. Kunyari lang, napag-aralan natin. Pero baka nga ho, kunyari lang. Pero yun pa rin yung resulta. Pero tingnan ho natin kung ganun pa rin ho. Wala, hindi daw siya pumirma. Sa Pizza 20 sana, pipirmahan na niya eh. Para magiging ganap na batas. Pinag-aralan daw. Pinag-aralan daw kung magkano yung kukupitin nila, baka kulang ho. Mga kulang pa pag-aralin. Eh, hindi pa ito pinirmahan. O, ito pa. Isa pang umurong yung yagbols. Nag-usap pa itong magpipinsan? Tingnan mo, ito umurong din yung bayag. Walaan nyo. Tingnan mo ha. Nagkabulilyasuhan na kasi, nagkabistuhan na kasi. Akala ko siguro nila ang maraming Pilipino hindi papalag. Akala ko siguro nila na ang mga Pilipino ay kasing liit ng utak ng mga bubonistang, tanganistang, ensaymada, bulagers, ningiwiim. Na kahit mali na, okay pa rin sila ng okay. Eh ito, umurong din ng bayag, oh. Ayan, oh. Tingnan mo, atras si Tambaluslos, eh. Tingog party list kumala sa kasunduan kasama ang PhilHealth at DBP. Nabulilyaso, eh. Nabisto. Kumalat, eh. Paano kasi pinost ni Ledesma? Si Ledesma yung nag-post nito una. Nung pinost ni Ledesma, binanatan eh. Kaya nung lumaki na, binira ka kung saan-saan, hayan, sa awa ng Panginoon, umatras. O baka naman, kunyari na naman ito, wag po tayo magpakampante, alam na natin, mga tuso sila. No?
Huwag tayo magpakampante dyan. Pagkawatan, sabi ni Tatay Digong, pagkawatan, Pastor, kawatan talaga yan. Nasa dugo nila. Binanatan din ni Senador Bato. Oo. Dami kasi nag-iingay, kaya urong na si Tambaloslos. Sabi, kinumpirma ng Development Bank of the Philippines at Philippine Health Insurance Corporation ang pagkalas ng Tingog Party List sa Rural Financing Health Development Program sa pagdinig ng Senado ukol dito ngayong Huwebes. Noong December 6, lumagda ang partido sa Memorandum of Agreement para makatulong umano sa pagtugon ng pamahalaan sa kakulangan ng healthcare service sa mga liblib na lugar. Buang makakatulong daw o makakatulong para sa paglimas ng kaban ng bayan. Kinestyon ng mga mambabatas, individual at grupo ang tungkulin ng tingog sa kasunduan. Maaari umano kasing magamit sa politika ang pondo ng programa, lalo na't papalapit ang 2025 midterm elections. Gano'n naman talaga ang pakay nila. Pinamunuan ni Representative Yeda Romualdez, ang asawa ni Speaker Martin Romualdez, ang Tingog Party List. Kamag-anak korporasyon. Atras ang mga ugag. Kasi, ano talaga sila dito? Magiging butas nila ito. Alam mo magpabagsak sa Marcos admin? Hulaan nyo kung ano. Guys, ano ang magpabagsak sa Marcos admin? Nadamay tayong mga Pilipino. Corruption issue. Corruption talaga magpabagsak sa kanila. Ito yung magiging butas nila. Sakit na nila yan. Panahon pa ng tatay nila, pati ngayon. Corruption talaga yan. At damay tayo babagsak ang ekonomiya. Tingnan mo, palitan ng piso kontra dolyar ngayon. 58.99. Ayun 59 na, bukas mag-senior citizen na yan.